9 years old na ang batang si Kiana ng South Cotabato. Pero hanggang ngayon, gumagamit pa rin siya ng stroller. Ito lang kasi ang pwedeng maghatid sa kanya papunta sa eskwelahan. Kiana, gising ka na, mag-school ka. Alas 5 pa lang ng umaga, naghahanda na ang 9 na taong gulang na si Kiana papasok ng eskwela. May kapansanan ng bata, hindi siya nakakalakad. Kaya para makaligo, gumagapang siya patungo sa likod ng kanilang bahay. Baka ni Kiana parang baby. Minsan nga may nagsabi sa akin na huwag mo na paaralin yan si Kiana kasi tama na yan na makasulat siya, makabasa daw siya. Kasi hindi rin namin siya makapatapos ng college. Wala rin silbi daw ang paaral namin sa kanya. Pero hindi ako nakikinig sa kanila. Nasasaktan ako kung marinig ko yan. Pero iniisip ko talaga na si Kiana gusto talaga mag-aral. Maya-maya lang ang mag-ina umalis na ng kanilang tahanan, bit-bit ang school bag at isang stroller. Ang mag-ina aabangan ang ninong ni Kiana na pumapasada ng tricycle. Makalipas ang 15 minuto, narating na nila ang Banga Central Elementary School sa Banga, South Cotabato. Sa gate ng eskwelahan, naghihintay ang mga kaibigan ni Kiana. Ang stroller, hindi para sa mga gamit ni Kiana. Para sa kanya mismo. Ang nagsisilbing paang degulong ng bata, papasok ng eskwela. Wala raw kasi silang pambili ng wheelchair. Anong pakiramdam mo na hindi ka nakakalakad? Nalulungkot ko. Kasi hindi ako nakalakad. Mabait sila. Ginakarga ko diyan. Grade 4 na ang magkakaibigang Kiana, Angel at Kenmar. Sa nakaraang 3 taon, araw-araw nilang tinutulungang akayin si Kiana sa kanilang eskwela. Tuwing may seat work, si Angel ang nagsisilbing mga kamay ni Kiana, ang taga-abot ng mga kailangan nito. O yun ang kasulat, ipasa na dito. Si Angel na rin ang tagapasa ng mga seat work ni Kiana. Sa kabila ng mga kakulangan ni Kiana, nananatili siyang bibo. Bakit pinagsistop na yung pag-aaral? Kasi hindi naman po ako daw makalakad. Gusto ko makatapos. Makatulong sa pamilya ko. Ano bang gusto mong maging Naging na computer. Yan ang makakaya ko. Dahil hindi ako nakakalakad. Tuwing break time, sa lugar na ito tumatambay ang magkakaibigan. Ikaw lang! Wala silang pinagkaiba sa ibang mga bata. Nagtutuksuhan, naglalaro. Kahit pahila-hila nila ang kanilang kalaro. Tulungan ko sinasama ko sa doon sa labas para maglaro. Ay, yung mga kaibigan niya, parang sincero magtulong sa kanya ba? Kasi alaman nila na hindi siya palaway, mapagkaibigan. So, kung minsan may pagkain siya, mga sobrang mga pagkain niya, minsan nabigyan siya ng pagkain. Panganay sa magkapatid si Kiana, sanggol pa lang daw, napansin na ni Michelle na tila malaki ang ulo ng kanyang anak. Pero dahil wala silang pera, hindi na niya nagawang patignan pa ito sa doktor. Pag buntis ko sa kanya, wala po yung totoo niyang ama.
Kaya po dito lang po ako nanganak sa bahay. Tapos okay naman po kasi ang nagpaanak sa akin. Sabi yan normal naman po at saka sumisipa pa yung paa ni Kiana, gumaganyan-ganyan pa. Pagtuntong daw ni Kiana ng 2 buwan, nangyari ang hindi inaasahan. Nalaglag si Kiana sa duyan. Mula raw noon, naging sakitin na ang bata. At dahil wala silang sapat na pera, sa mga health center lang naglabas-masok ang mag-ina. Nasasaktan ako dahil wala akong ipagamot sa kanya. Minsan, matago ako sa kwarto at umiiyak ako na akala kong hanggang na lang mamatay si Kiana kasi wala naman na po akong ipagamot sa kanya. Sakit talaga kasi gusto mo ipagamot yung anak mo, wala kang perang ipagamot. Wala naman pong nagtulong sa amin. At saka wala po siyang tumatay yung ama sa kanya. Habang lumalaki si Kiana, lumala pa raw ang kondisyon nito. Hanggang isang araw, hindi na ito makapaglakad. Ang kanyang mga bias, tila hindi raw kayang suportahan ang kanyang katawan. Para mas mabantayan ang kanyang anak, may mga pagkakataong sinasamahan pa si Kiana hanggang sa eskwela. Pero kapag kailangang magtrabaho ni Michelle, mga guro ni Kiana ang bumubuhat sa kanya. Hanggang naisipan ng class advisor ni Kiana noong grade 3 na si Teacher Emily na ang stroller na lang ni Kiana mismo ang gagamitin din niya sa loob ng classroom. Yung stroller, wala na yung bag. Stroller na lang. Naglagay po ako ng makapal na aklat. Yun ang nagiging upuan niya. Sabay, gusto na nilang kuwan si Kiana, tulungan na ilabas, papunta sa kantin or kuwan. Gamit lang yung kuwan for the whole year. Yun lang ang sinasakyan ni Kiana. Sa tulong ng stroller, si Kiana, katulad ng ibang mga bata, nakalalabas, nakakapasok sa eskwela, at higit sa lahat, nakakapaglaro. Ila Ate Kelma at Ate Angel, salamat pagbubuhat niyo sa akin. Pero ang paang digulong ni Kiana, meron ding limitasyon. Kapag naiihi o nadudumi raw ang bata, tumatawag pa ito ng tagahila. Kaya naisipan na lang nilang pagsuotin si Kiana ng diaper. Kung minsan mag-CR siya, hindi ko pa na andoon na marami na siyang kaklase na tumutulong sa iya pupunta sa CR. Kinakalawang na rin ang stroller, gawa sa manipis na bakal, kaya minsan hindi maiwasan na naaaksidente ang bata. Hinihila ako ng classmate ko. Tapos na isya kami. Saan kayo nag-disgrasya? Sa room. Sa room. Anong nangyari sa'yo? Umiiyak. Masakit kung matagalan ako upo sa stroller ko. Pag malubak, Masakit. Mahal na mahal talaga si Kiana. Talaga lahat ng anak ko, mahal ko. Gusto ko nga lumabas ng bansa para matustusan sila. Pero hindi ko naman maiwanan si Kiana kasi ganyan yung sitwasyon niya. Talaga iniisip talaga yung anak ko. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag si Kiana. Kaya ang kanyang mga guro, hanga sa kanyang sipag at determinasyon. Isa na rito si Teacher Jen Flor na siyang sumulat sa aming Facebook fan page. Nagbabaka sakaling matulungan ang kanyang estudyante. Doon ko nakita yung pasensya ni Kiana, yung interest sa kanyang pag-aaral, na kahit ganyan ang kanyang sitwasyon, nagpursige pa rin siya na makapasok. Pero una sa lahat, ipinasuri muna namin siya sa isang espesyalista. Bakit nga ba hindi nakakapaglakad si Kiana? Magpasaka mo ni, kaya mo, hindi lang. May pagkakuba siya. Wala siyang hydrocephalus. Kung meron, malaki lang talaga ulo or malaki lang brain. Number 2, yung kanyang deformity, yun yung re-refer natin sa ortho, pero nakita natin yung paa pero naka-flex na. As to sa likod, pwede tayo mag-x-ray, nakita muna ng ortho para makita yung level of deformity. Meron daw 2 uri ng severe scoliosis si Kiana. Dislocated din daw ang mga buto niya sa bewang
kaya hindi pantay ang kanyang mga bias. Mga ganitong findings actually is syndrome. Possible na ito sila is connected with each other. More of central ang problem na nagkakaroon ng imbalance sa muscle forces kaya nagkaroon siya ng scoliosis at the same time dislocation sa kanyang hip. Ang kanyang ulo naman may kondisyon na tinatawag na macrocephaly. Maaring tanda raw ito ng isang mas malalang kondisyon na sanhi kung bakit hindi rin nakakalakad ang bata. I-refer din natin siya sa neurologist, isa yun, tsaka sa genetist para malaman natin kung anong klaseng syndrome ito. Naghanda rin kami ng isang sorpresa para kay Kiana at sa kanyang mga kaibigan. Okay, here comes Kiana. Naginaguyong sa iya ng mama. So ito ang mga gifts na ibibigay kay Kiana ngayong hapon. May diaper, may mga bags, notebooks, bags, crayola, lapis, school supplies. O Kiana. Pero ang pinakamalaking sorpresa para kay Kiana, isang bagong wheelchair. Alang si Ma'am Jen Flor. O ito na ang brand new wheelchair na ibibigay kay Kiana. Okay si Kiana, aran na, may plaster na sa iyo. Kiana, mag-eskwela kagid maayo ha. Hindi pag-isipon ang imong sitwasyon nga hadlang sa imong pag-eskwela. Thank you, nami. Hanggang saan nga kaya dadalhin si Kiana ng kanyang mga paang digulong sa tulong ng mga kaibigan ni Kiana at lahat ng nagmamalasakit sa kanya? Digulong man ang nagsisilbi niyang mga paa, tiyak na malayo ang kanyang mararating.